Habang nasa ibang silid ang ating mga bida, nagsalita si Wei Kai, noon, napakabigat ng sitwasyon, kaya minadali kong itago rito ang iniwan sa akin ng kamahalan. Dagdag pa niya, aking kamahalan. Young Master Ning, sandali lang po. Kasabay nito, agad niyang ginamit ang soul skill na SFX Incantation. Biglang lumitaw ang isang portal sa kanilang harapan, at mula rito, isang bagay ang unti-unting lumabas. Maingat itong inabot ni Wei Kai kay Fang Ning habang sinasabi nito, hindi masama. Kaya pala kampante kang hindi ito mahahanap ng mga tauhan ni Yuan Shang. Magalang na sumagot si Wei Kai, pinupuri mo lang ako, Young Master Ning. Ngunit nang hawakan nito ni Fang Ning, biglang na lamang nagkaroon ng flashback. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, makikita ang prinsesa, mahigpit na hawak ang bagay na ito. Habang tinawag ng prinsesa si Wei Kai at sinabing, huwag na huwag mawawala ang bagay na ito. Napakahalaga nito kay Fang Ning. Kung sakaling hindi mo siya makita ngayon, siguraduhin mong maibibigay mo ito sa kanya sa hinaharap. Ngunit labis ang pag-aalala ni Wei Kai at sumagot, Your Highness, tumakas na tayo. Ang apoy ay mabilis nang lumalaganap. Kapag hindi tayo umalis ngayon, baka huli na ang lahat. Ngunit mariing sumagot ang prinsesa, hindi. Ngayon ang araw ng aming kasal. Mananatili ako rito at maghihintay sa kanyang pagbabalik para pakasalan ako. Labis ang pag-aalala ni Wei Kai kaya sinubukan niyang pigilan ang prinsesa, ngunit hindi ito natinag. Matigas ang tinig ng prinsesa nang sabihin niya, ito ay isang utos, Wei Kai. Sumasalungat ka ba sa akin? Sa narinig, tila natigilan si Wei Kai. Hindi siya makapagsalita, ngunit kalaunan ay magalang siyang lumuhad at buong pusong sumagot, ang inyong lingkod ay susunod. Kasabay nito, tila may luha sa mga mata ng prinsesa at mahina niyang sinabi, Wei Kai, ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Walang pag-aalinlangan, mabilis na tumayo si Wei Kai at tumakbo palayo, habang matibay ang pangakong, kamahalan, hindi ko kayo bibiguin. Pagkatapos, napaupo na lamang ang prinsesa, tinawag si Fang Ning, kasabay nito malungkot ngunit may matamis na ngiti siyang tumitig sa kanyang hairpan at mahina niyang bamulong. Babalik ka, hindi ba? Para pakasalan ako. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, mahigpit na hawak ni Fang Ning ang bagay na iniwan sa kanya ng prinsesa. Marahang bumigkas siya ng mga salitang puno ng pagtataka. Isang bagay na napakahalaga. Ano kaya ito? Agad na binuksan ni Fang Ning ang bagay na iniwan sa kanya. Bumungad ang isang mahabang kahon na may kasamang isang lumang libro. Agad itong kinuha ng prinsesa, na kinataka ni Fang Ning at Wei Kai. Ngunit sa sandaling yon, tila may biglang may napagtanto ang prinsesa. Mabilis niyang sinabi, asawa ko, sa tingin ko naaalala ko na. Ang librong ito ay ipinagkatiwala mo sa akin noon para itago, at ang kaong ito ng espada ay isang regalo mula kay ama bilang handog sa ating kasal. Napabulong si Fang Ning, isang regalo mula sa emperador mismo. Agad nilang binuksan ang kahon, at sa sandaling bumukas ito, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa paligid. Sa loob, natagpuan nila ang dalawang pares ng espada. Sa sandaling yun, biglang bumalik sa alaala ng prinsesa ang kanyang ama. Kasabay nito, nagsalita si Wei Kai, hindi ko inaasahan na ang laman nito ay ang nation-protecting twin swords. Kaya napatanong si Fang Ning, nation-protecting twin swords? Ano yun? Nagsalita si Wei Kai, Young Master Ning, alam mo ba kung sino ang nagtatag ng Jiang Dynasty? Sumagot si Fang Ning, si Emperor Jiang Wuya, tama? Kahit lumaki ako sa isang ampunan, may alam naman ako sa kasaysayan. Puntong yun, halos maluha ang prinsesa ng marahang nagsalita, oo, si Grand Uncle ang nagtatag ng Jiang Dynasty, pero malaki rin ang naging papel ni Grand Aunt sa pagtatag nito. Muling nagsalita si Wei Kai, tama ang prinsesa. Alam nating lahat kung gaano kahirap magtatag ng isang bagong dinastiya. Nagsimula sa wala ang unang emperador, dumaan sa di mabilang na labanan, mga panalo, mga talo, ngunit sa lahat ng iyon, palaging nasa tabi niya ang empress. Ngunit matapos maitatag ang Jiang Dynasty, nagretiro ang empress at nanatili lamang sa loob ng palasyo. Isang taon matapos niyang isilang ang tagapagmana ng trono, binawian siya ng buhay dahil sa malalalim na sugat mula sa digmaan. Labis itong dinamdam ng emperador, mula noon, hindi na siya muling nag-asawa at ginugol ang natitirang buhay niya sa palasyo na nag-iisa. Muling nagsalita ang prinsesa,
Ang mga espadang ito ay ang mga sandata ni na Grand Uncle at Grand Aunt. Hindi lang sila ang nation-protecting swords ng Jiang Dynasty, kundi sumipsip din sila ng Dragon at Phoenix Chi noong panahon ng pundasyon ng kaharian. Dahil dito, naging mga espiritual na artifact ang mga ito, at sumisimbolo rin sa kanilang hindi matitinag na pagmamahalan. Napahanga si Fang Ning at sinabing, ngayon ko lang naintindihan. Napakahalaga pala ng mga ito. Dapat natin silang itabi ng maayos para hindi masira. Ngumiti ang prinsesa bago tumugon, huwag kang mag-alala, asawa ko. Espiritual na artifact ang mga ito, hindi basta-basta masisira. Kasabay nito, marahang itinapat ng prinsesa ang kanyang daliri sa noo ni Fang Ning. Biglang bumalat na liwanag sa kanilang paligid, habang marahan niyang sinabi, asawa ko, huwag kang gagalaw. Ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang nation-protecting twin swords. Ilang sandali ang lumipas, at agad na isinagawa ni Fang Ning ang kanyang pagsasanay gamit ang mga bagong espada. Kasabay ng kanyang unang galaw, isang malakas na hampas ng espada ang kanyang pinakawalan, nagpakawala ito ng isang makapangyarihang enerhiya na umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi nag-atubili si Fang Ning na muling subukan ang kanyang natutunan. Sa isang mabilis na galaw, inatake niya ang isang matibay na kahoy. Sa isang iglap, naputol ito sa maraming piraso, na para bang wala itong naging pagtutol sa kapangyarihan ng kanyang espada. Dahil dito, napahanga si Fang Ning at sinabi, napakagandang espada. Sa wakas, hindi ko na kailangang lumaban ng walang armas. Matapos iyon, agad niyang nilapitan ang lumang libro. Kinuha niya ito at napaisip, mukhang nangangailangan ito ng malaking espiritual na enerhiya para mabuksan. Hindi ligtas na gawin ito rito. Mas mabuting subukan ko ito kapag nakauwi na kami. Nagsalita si Wei Kai, Young Master Ning, Prinsesa. Ngayon na nahanap na natin ang relics, hindi ba't mas mabuting umalis na tayo agad? Saglit na nag-isip si Fang Ning at sinabi, dapat ba nating subukang makipag-ugnayan kay General Yu? Kung naaalala pa niya tayo, maaari tayong magsanib puwersa upang pabagsakin ang 12 guards ng Yuan Shang na lumusab dito. Ngunit sumagot si Wei Kai nang may pag-aalinlangan, bago ako umalis dito, sinulyapan ko pa siya sa huling pagkakataon. Si General Yu, punong-puno na ng ghostly aura. Mukhang tuluyan na siyang nawala ng katinoan, at ang natitira na lang sa kanya ay ang obsesyon niyang bantayan ang underground palace. Natatakot akong hindi na siya maaaring pagkatiwalaan. Samantala, mula sa labas ng kwarto, maingat na nagmamasid si Chang Baidao habang si Yuan Tan ay naglabas ng kanyang soul skill at sinabi, Boss, handa na ang formation. Kasabay nito, agad niyang pinasabog ang lugar kung saan naruroon ang ating mga bida. Isang matinding pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Ngunit sa isang iglap, mabilis na kumilos ang prinsesa. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, agad siyang lumikha ng isang matibay na barrier, sapat upang maprotektahan ang kanyang mga kasama mula sa nagbabadyang kapahamakan. Sa sandaling yun, mabilis na nag-isip si Fang Ning, Yuan Tan. Anong ginagawa niya rito? At sino naman ang taong yun na nakasuot ng itim na balabal? Samantala, si Wei Kai ay bahagyang napangiwi habang iniinda ang sakit sa kanyang likod. Kasabay nito, nagsalita si Yuan Tan, tama nga ako, kayo nga ito. Imbes na ako ang maghanap sa inyo, kayo mismo ang sumugod dito para mamatay. Ngumiti si Fang Ning at sinabi, ikaw pala. Mukhang hindi ka pa natuto sa nangyari kay Yuan Shi. Sa huli, ganito pa rin ang estilo mo, isang traidor na mahilig sa palihim na pag-atake. Dahil dito, agad nag-init ang dugo ni Yuan Tan at nagbalak umatake, ngunit bago pa man siya makakilos. Kaagad siyang pinigilan ni Chang Baidao. Habang sinasabi niya, si Yuan Feng mismo ang nag-utos na huwag nang gumawa ng gulo. Ang utos ay hulihin sila ng buhay at dalhin pabalik. Dahil dito, agad na sumang-ayon si Yuan Tan habang tinatawag niya itong boss. Ngunit sa sandaling marinig ni Fang Ning ang boss, tila may biglang napagtanto siya. Sandali, tinawag mo siyang boss. Ibig sabihin, ikaw si Chang Baidao? Kasabay nito, agad na inalis ni Chang Baidao ang kanyang balabal habang sinasabi. Matalino ka nga, pero mga katulad mong suwail ay hindi nagtatagal ng buhay. Ngumiti lamang si Fang Ning at malumanay na sumagot, talaga ba? Kasabay nito, agad siyang naghanda sa paparating na laban ng hindi inaasahan. Sa isang iglap, mabilis na nakalapit si Fang Ning at buong lakas na naglunsad ng isang atake kay Chang Baidao.
Dahil dito, nabahala si Yuan Tan dahil sa bilis ng pangyayari at sinabihan niya ang kanyang boss na mag-ingat. Ngunit huli na ang lahat, tumama ng direkta ang atake ni Fang Ning. Dahilan upang mapatalsik si Chang Bai daw. Kasabay nito, sinabi ni Fang Ning, ano bang nasa isip mo? Akala mo ba ako pa rin yung batang hirap makahabol sa bilis mo? Ano, masarap ba yung suntok? Ngunit imbes na mainis, biglang naging kalmado si Chang Bai daw at sinabi, hindi na masama, bata. Malaki ang iniunlad mo. Maya-maya pa, bigla na lang siyang natawa ng malakas. Kasabay nito ay dinagdag niya, mas magaling ka na kaysa noong una kitang bugbugin hanggang masuka ka ng dugo. Kaya dito ay naisip ni Fang Ning, may mali. Kahit hindi ko ginamit ang buong lakas ko sa suntok na yon, ang kapangyarihan nito ay tiyak na lampas sa antas 6. Bakit parang hindi man lang siya naapektuhan? Subalit tila may kakaibang naramdaman si Fang Ning. Makikita na tila nasa loob na siya ng isang soul skill ng kalaban, habang maririnig ang pagtawag ng prinsesa sa kanya habang papalapit ito. Samantala, sinabi ni Wei Kai, paano nangyari ito? Nang makalapit ang prinsesa na may halong pag-aalala, agad na sinabi ni Fang Ning na huwag siyang mag-alala. Kasabay nito, agad na nagsalita si Chang Bai daw at sinabing, huwag kayong mag-alala, pagsasamahin ko kayo. Noong huli, nakatakas kayo, pero ngayon, wala nang makakatakas. Kasabay nito, agad niyang inilabas ang kanyang aura habang sinasabi, ipapakita ko sa inyo ang bagong kakayahang ipinagkaloob sa akin ng doktor. Dahil dito, nag-aalalang sinabi ni Wei Kai, hindi maganda. Ang aurang ito, mukhang nasa antas 7. Dito ay naisip ni Fang Ning, may kakaiba akong nararamdaman. Noong uli naming laban, nasa antas 6 pa lang siya. Hindi ko inaasahan na ganoon kabilis ang pagtaas ng lakas niya. Kasabay nito, agad na ginamit ni Chang Bai daw ang kanyang soul skill, Yellow Spring's Hand. Habang makikitang lumalabas ang napakaraming nakakatakot na kamay mula sa ilalim, nabahala ang ating mga bida sa sandaling iyon. Napaatras si Fang Ning habang nasa isip niya, ano to? Anong klaseng kapangyarihan yan? Agad namang sinabi ni Yuan Tan, sinusubukan niyo pa ring tumakas. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang soul skill, 10x Gravity Well. Biglang bumigat ang paligid, at tila napigilan si Fang Ning sa kanyang pagkilos. Kasabay nito, hinawakan ng mga kamay mula sa ilalim ang kanyang mga paa, dahilan upang hindi siya makagalaw. Habang nararamdaman niya ang matinding pinsala, naisip niyang wala siyang paraan upang makatakas. Unti-unting dumami ang mga kamay, pilit siyang hinihila pababa. Samantala, labis na nag-aalala ang prinsesa para kay Fang Ning. Kaya't agad siyang gumamit ng kapangyarihan upang pigilan ang mga ito. Subalit sa hindi inaasahan, biglang nawala ng bisa ang kanyang spell, isang bagay na kanyang ikinagulat. Paano nangyari ito? Bakit hindi gumana ang mahika ko? Kasabay nito, mabilis na kumilos si Chang Bai daw habang sinasabi. Ang forms yung ito ay espesyal na inihanda para sa inyo. Lahat ng soul spirits na mas mababa sa antas 7 ay nawawalan ng kakayahang gumamit ng mahika sa loob ng formes yung ito, at pagkatapos, sila ay nahuhuli ng aking ghost hand. Biglang hinawakan ng nakakatakot na kamay ang bibig ng prinsesa, dahilan upang hindi siya makapagsalita. Habang nakangising sinasabi ni Chang Bai daw, wala na kayong magagawa. Dahil dito, lalong nag-alala si Fang Ning sa kalagayan ng prinsesa. Subalit sa isang iglap, biglang naputol ang lahat ng kamay na nakahawak kay Fang Ning. Sa sandaling yun, inilabas ni Fang Ning ang kanyang nation-protecting swords, at sa galit niyang tinig, sinambit niya, Chang Bai daw, hinahanap mo ang iyong sariling kamatayan. Sumagot si Chang Bai daw at sinabi, kung wala ang soul spirit na tumutulong sa'yo, sa tingnan mo gaano katatagal laban sa ghost hand ko. Napangiti lamang si Fang Ning, may halong pang-asar sa sinabi ni Chang Bai daw tungkol sa kanyang ghost hand. Kasabay nito, agad siyang lumusab at matapang na nagsalita, wala akong pakialam kung anong klaseng kapangyarihan ang meron ka. Pero kung sasaktan mo ang mahal ko, hindi ako magdadalawang isip na tapusin ka. Hindi rin nagpaawat si Chang Bai daw at agad na sumagot, napakayabang mo. Dahil dito naganap ang isang napakalakas na salpukan ng kanilang mga kapangyarihan. Ngunit sa huli, tumalsik si Chang Bai daw dahil sa matinding lakas ni Fang Ning. Kaya napaisip si Chang Bai daw, paano siya lumakas ng ganito? At ang espada niyang yan, ano ang pinagmulan nito? Bakit ito naglalabas ng napakalakas na enerhiya?
Samantala, hindi na nag-aksaya ng oras si Fang Ning. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang palayain ang prinsesa mula sa pagkakagapos ng Ghost Hand. Gayunpaman, nagkaroon ng mga sugat ang prinsesa dahil sa pagkakahawak nito sa kanya. Dahil dito, nag-aalalang lumapit si Wei Kai at nagtanong, "Your Highness, ayos ka lang ba?" Bago pa man makasagot ang prinsesa, isang ghost hand ang biglang kumilos at mabilis na umatake sa kanya. Napansin ito ni Fang Ning at Wei Kai, kaya agad silang nabahala. Ngunit bago pa man tumama ang atake, laking gulat nila sa nasaksihan, hinaranggan ni Wei Kai ang atake at hinayaan itong tumama sa kanya upang protektahan ang prinsesa. Agad namang inalis ng prinsesa ang ghost hand na bumaon sa katawan ni Wei Kai. Sa kabila ng natamong pinsala, nag-aalala pa rin si Wei Kai at muling nagtanong, "Your Highness, hindi ka ba nasaktan?" Sumagot naman ang prinsesa, "Ayos lang ako." Agad lumapit si Fang Ning sa prinsesa at sinabi, "Dalhin mo muna si Wei Kai sa loob ng aking soul realm. Hahanap tayo ng paraan para pagalingin siya mamaya." Kaagad namang sumunod ang prinsesa. Bago sila tuluyang mawala, nagpaalala siya kay Fang Ning, "Mag-ingat ka." Sumagot si Fang Ning, "Huwag kang mag-alala." Nang makapasok na ang dalawa sa loob ng kanyang soul realm, agad na hinarap ni Fang Ning si Chang Baidao at matapang na sinabi, "Ako na ang bahala sa natitira." Napangisi si Chang Baidao at may halong pangungutya sa kanyang boses nang magsalita. "Masyado kang mayabang, bata. Ang ginamit ko laban sa iyo kanina ay paunang tikim lang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas." Kasabay nito, isang napakalaking kamay ang lumitaw mula sa likuran ni Chang Baidao, isang halimaw na animoy handang durugin ang sinumang hamarang sa kanyang daan. Kasabay nito, muli siyang nagsalita, "Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging hindi matitinag. Kahit gaano ka katibay, dudurugin kita hanggang sa wala nang matira." Sa lakas ng enerhiya ng kanyang atake, halos mabiyak ang lupang kinalalagyan ni Fang Ning. Habang tumatawa si Chang Baidao, kanyang idinagdag, "Akala ko pa naman napakalakas mo. Sa huli, isa ka lang palang mahina. Dapat yata magpasalamat pa ako sa iyo dahil pinutol mo ang aking braso noon, kung hindi. Hindi sana ako nabigyan ng doktor ng walang hanggang lakas ng ghost hand na ito." Ngunit biglang natigil ang kanyang pagdiriwang nang marinig niya ang isang malamig na tinig. Nagbubunyi ka ng napakaaga. Isang matinding aura ang bumalat kay Fang Ning, nagmumula mismo sa kanyang katawan. Sa kabila ng tensyon, nakangiti niyang sinabi, "Narito ang lolo mo." Biglang nanlamig si Chang Baidao at napaisip, paano ito posible? Malinaw na sinabi ng doktor na wala pang antas 7 ang makakayanan ng ataking yun. Posible bang umabot na siya sa antas 7? Sa isang iglap, nagsimula ng magpakawala ng malakas na atake si Fang Ning habang nagsasalita, "Tingnan natin kung kaya mong tanggapin ito." Agad namang sumagot si Chang Baidao sa pamamagitan ng kanyang dambuhalang ghost hand upang salubungin ang atake ni Fang Ning. Subalit, sa isang iglap, madaling nahati ang ghost hand na tila wala lang. Kasabay nito, isang matinding kirot ang naramdaman ni Chang Baidao sa kanyang tunay na kamay, kapareho ng sinapit ng kanyang ghost hand, kaya dito ay napasigaw siya sa matinding sakit. Sa gilid, dali-daling lumapit si Yuan Ton, puno ng pag-aalala para sa kanyang boss. Ngunit bago pa siya makalapit, agad na sinabi ni Chang Baidao, "Huwag mo akong alalahanin, tumakas ka na." Ngunit nang lingunin niya si Fang Ning, nagimbal siya, nakatayo na ito malapit sa kanila. May bahid ng panunuya sa kanyang boses nang sabihin nito, "Matagal na akong nakikinig sa inyo sa likod. Hindi ba sinabi na ang mga kontrabida ay namamatay dahil sa sobrang daldal? Akala ko ba hindi ka matitinag? Sa huli, hindi mo man lang kinaya ang isang hampas mula sa espada ko. Akala ko nasa antas 7 ka na, pero mukhang nagpapanggap ka lang pala." Kasabay nito, palihim na naglunsad ng pag-atake si Yuan Ton mula sa likuran ni Fang Ning. Bago pa man tumama ang kanyang atake, mariin niyang sinabi, "Papatayin kita ngayon bilang paghihiganti para sa aking boss." Ngunit laking gulat ni Yuan Ton nang biglang maglaho si Fang Ning sa kanyang harapan. Sa isang iglap, mabilis na lumitaw si Fang Ning sa likod niya. Habang inihahanda ang kanyang pag-atake, malamig niyang sinabi, "Napakabagal ng lihim mong pag-atake." Bago pa man makaiwas, tinamaan si Yuan Ton sa dibdib ng espada ni Fang Ning. Habang makikita ito na nagsimulang samuka ng dugo. Dahil dito, lubos na nag-alala si Chang Baidao nang makita ang sinapit ng kanyang tauhan.
Samantala, nakahandusay na sa lupa si Yuan Tan, halos hindi na makagalaw. Sa malamig na tinig, sinabi ni Fang Ning, ang karma ay isang matinding parusa. Dapat alam mo nang darating ang araw na ito matapos ang lahat ng kasamaan mong ginawa at ang pagwawalang bahala mo sa buhay ng iba. Ngunit sa halip na magalit, natawa si Chang Bai Dao at mapanuyang sumagot, anong karmang pinagsasabi mo? Pero sabihin ko sa iyo, ang mga taong yun ay nararapat lang mamatay. Hindi sila karapat-dapat mabuhay. Akala mo ba ay kinakatawan mo ang katarungan? Ang totoo, ang ginagawa namin ay tunay na paglilinis sa mundong ito. Hindi nagustuhan ni Fang Ning ang kanyang sagot at malamig na sinabi. Wala ka ng pag-asa, tuluyan ka ng nilaso ni Yuan Shang. Dahan-daang bumangon si Chang Bai Dao, habang sinasabi, tumahimik ka. Ano ang alam mo? Kung hindi dahil kay Yuan Shang, mananatili akong isang pangit at walang kwentang nilalang na kayang apak-apakan ng kahit sino. Hindi ako mabubuhay hanggang ngayon. At higit pa riyan. Ang doktor ang nagbigay sa akin ng lakas upang personal na maghiganti, hindi ba ulila ka rin? Dapat mas nauunawaan mo ako kaysa kanino man. Hindi mo ba gusto na wasakin ang mga taong minamaliit ka? Yung mga taong tinapakan ka noon, hindi mo ba gustong makita silang lumuhod sa harap mo, nagmamakaawa tulad ng mga asong walang halaga? Ngunit bago pa siya makapagtuloy, agad na umatake si Fang Ning upang wakasan na ang buhay ni Chang Bai Dao. Kasabay nito ay sinabi ni Fang Ning, sobrang mong daldal. Wala namang kwenta ang mga sinasabi mo. Samantala, sa kabilang dako, sa Soul Realm, maririnig ang mahinang tinig ng prinsesa. Wei Kai, manatili ka. Hahanapan ka ni Fang Ning ng paraan upang mailigtas ka. Subalit sa puntong yun, unti-unting nawawala ng malay ang prinsesa. Sa kanyang huling bulong, sinabi niya, Fang Ning, tiyak na makakahanap siya ng paraan upang iligtas ka. At sa huli, tuluyan ang bumagsak ang prinsesa, tuluyang nawala ng malay.